days sa tag 300. 2.7 easy money, right? Ito na, naubos ang aking araw sa Amerika. Para na akong citizen for couple of weeks, a week. Anyway, it is what it is, guys. Hello, this Monday is a Remembrance Day, and please order your permits, pilots by 3 p.m. today. Anything required over the weekend to avoid delays. Good morning mga choy, mga chay. Good morning internet. Good morning mga tao, mga viewers, mga senior citizens na nanonood ngayon dyan sa kanilang mga bahay, sa cellphone. Wala pa rin yung permit namin sa Illinois dahil kailangan pa ng mga approvals ng bawat town na idadaan namin yung load doon sa area nila. So hindi lang isang town yung dadaanan, maraming town hanggang makapasok kami ng Iowa State, no? So ngayon nandito pa rin sa Kentucky, naghihintay kung anong magiging result. So now yung aking mga pilot wala dito, yung dalawa nasa hotel sila naka-check-in. So hindi na ako nag-book ng, siguro kung hindi talaga lalabas yung aking permit today, baka sabihin ko na mag-book ako ng aking hotel para makapag-hotel naman ako. Pwede ako mag-book, pwede ako mag-request ng hotel sa kanila. Kung wala talagang permit lalabas until 3 p.m, magre-request ako ng hotel sa Q-Line. Then puputulin ko lang ng trailer, magpa-park ako somewhere doon sa dito sa gilid, meron pang space doon ng truck, iwanan ko, then magbababdel ako kung wala talagang permit na darating, or baka i-release ko na yung aking mga pilot. Ibig sabihin pakakawalan ko na sila, and then re-request ako ng panibagong pilot by Tuesday, kasi hindi sila pwedeng tumigil din dito. Baka maiinip din sila, baka may mga another work or another assignments pa sila. So kung within 3 p.m. walang permit na lalabas ang Illinois, i-release ko yung dalawang pilot, pakakawalan ko na sila, and then yun nga, magre-request ako ng bagong pilot by next week after ng Remembrance Day ng Canada, holiday ng Canada. So it is what it is, guys. Ito yung buhay pag meron kang ganitong load na medyo malapad ng konti at maraming restriction at daming mga kailangang permit na ilabas, or kailangan ng permit na pwedeng idaan yung load na ganito sa kanilang town. So kailangan ng mga dami, no? Anyway, merong akong, habang kasi kanina nagbabasa ako nito ng mga comments, and meron lang ako napansing isang comments na magandang sagutin para na rin sa mga truck drivers na gustong mag-shift ng kanilang career into flat deck or into flatbed or open deck na tinatawag, no? Baka magustuhan ninyo ang ganitong trabaho, yung magtatali. Si Christopher Caparas, bilang isang class 1 holder, I'm just very curious kung paano mo minamanage ang timbang mo. Napansin ko ang mga trailer mo hindi naman na-slide ang tandem. Okay, hindi naman kita nakikita na nagpapa-scale. So papaano? 34,000 pounds din ba ang drive mo? Or may exemption ka kahit over ka sa timbang? Sa fifth wheel ka ba naglalaro ng timbang? Topher Chloe Pram. This one from Edmonton. So nagtatanong siya kasi itong aming mga trailer kasi hindi ito, unless doon sa may mga trailer kaming style ng California trailer na nai-slide namin yung tandem, just like
sa mga reefer, sa mga driver na pwede mong i-adjust yung tandem mo pag mabigat yung trailer, di ba? Pwede mong i-abante, pwede mong i-backward. Yung sa Q-line naka-fix, pero meron kami mga trailer na mga California trailer na adjust na 10 foot ang spread, and meron din kaming mga flatbed, yung matataas, yung high bed na na-adjust din yung trailer, may mga butas siya. Pero dito sa RGN wala, naka-fix yan. Kita niyo yung design niya na tri-axle tapos baba, low bed, hindi na na-adjust yung mga gulong nun. So ganito yun. Kay Topher Chloe sa nagtanong, ang load kasi merong dalawang tinatawag na, mag-refer lang ako dito sa sa Google, but i-explain ko sa inyo. Ito yung tinatawag na divisible load at saka non-divisible load. So babasahin ko lang yung ano ibig sabihin ng divisible load. Divisible load refers to a cargo that can be separated into smaller legal size units without significantly impacting its structural integrity. Ibig sabihin, kung ang load mo, example, flat deck ka or step deck, yung step deck na style, ang karga mo ay ang example ng divisible loads ay mga pallets of goods, yung mga palita-palita, crates of products, mga pipe, scrap metal, no? Yung smaller groups na kinakarga. Now, yun ang divisible load. Kung meron kang load na ganyan, para makuha mo yung weight mo ng iyong tandem, yung tandem kasi may tinatawag ditong weight by axle, no? Hindi lang siya pag load mo, kailangan alam mo rin yung weight by axle. Na-explain ko na to before. Yung divisible load, example, nag-load ka ng mga maraming separate, di ba? Maraming mga kinakarga, general freight. So yun ang divisible load. So ngayon nag-over ka dun sa weight, no? Naging mabigat yung trailer mo. Example lang, tandem, okay? Dalawang axle sa likod. So 2, 4, 6, 8 lang, no? May mga step deck na ganon na tandem, meron ding mga flat deck na tandem. So ang tandem kasi, ang kaniyang weight, maximum weight, lalo na dito sa Amerika, is pounds, is 34,000. So ngayon, pag pinatimbang mo, over ka doon, nagiging 35,000 ka, nagiging 38,000 ka, tapos yung tandem mo, hindi siya pwedeng i-slide, naka-fix lang siya. So kailangan mong mag-backlash, kailangan mong bumalik doon sa shipper na tanggalan ng konti para makuha mo yung minimum or maximum weight na 34,000. So yun ang divisible load. Basta yung mga groups ng mga malilit, mga pipes, mga bakal na nag-over ka sa yung weight, ay hindi ka pwedeng kunan ng permit. So hindi ka pwedeng lalagyan ng permit ng overweight permit, no? Dahil pwede mo siyang bawasan, pwede mo siyang tanggalan. Ayan, ang kaibahan naman ng non-divisible load, ito naman yung mga cargo that cannot be broken down into smaller parts. Ano ibig sabihin nun? Yun yung mga bulldozer, mga farm equipment, loader, mga grader. Pag sobrang bigat siya, ang aming trailer dito ay, ang tawag dito, itong RGN ay tri-axle. So 34 plus 20, no? 34,000 plus 20,000 ang ano niya, plus 20,000 yung 34, kasi ang tandem 34 plus may isa ka pang axle, that's another 20 yata, 20,000. But dito sa drive mo, itong truck mo, itong 8 gulong dito sa likod, 34,000 na yan. So kung mabigat ang load mo, like meron kang backhoe karga na mabigat, malaki, so itong sa likod, so sobra talaga siya. Makikita mo sa gauge mo, napapalo siya ng sobrang taas, overweight. So hindi siya pwedeng putulin tong mga axle niya ng load mo para makuha mo yung weight. Hindi pwedeng ganun. So yun ang tinatawag na non-divisible load. Ibig sabihin, pag meron kang ganung load, ikukuha mo siya ng permit. Ang tawag doon, overweight permit. So hindi mo na siya kailangan, lalo pag sobrang lapad, hindi mo na siya kailangan itimbang. Pwede mo itimbang, gusto mo talang itimbang, pero kailangan meron kang
watcher sa likod or meron kang pilot sa pag-backup mo, kasi lalo pag sobrang lapad, kagaya kahapon nagtimbang kami dito, sobrang lapad, so merong nagtitingin sa likod para maka-atras ako. Pero kung yung sobrang laki talaga siya tapos sobrang bigat, kukuha siya ng permit na oversize permit, overweight permit. Meron siyang permit ng overweight. So meron, yun ang tinatawag na non-divisible load machinery, oversized containers, heavy industrial equipment, basta yung isang buo, mga farm equipment, etc., or yung isang project na kailangan dalhin yung mabigat na load doon, yun ang non-divisible load. At saka yung mga crates, mga pallets, mga pipes, mga bakal na general freight na kinakarga sa likod, yun ang tinatawag na divisible. Pwede mong tanggalan para makuha mo yung minimum or maximum weight na hindi ka lalagpas ng 34,000 pounds. Pero pag sobrang bigat at hindi mo pwedeng tanggalin yung mga pads niya, hindi mo tanggalin yung backhoe, yung ano niya sa likod ng bulldozer, or yung pang push niya, yung blade niya, so yun ang tinatawag na mga non-divisible load na kailangan ng special permit ng bawat state. Sana nakuha mo yung aking explanation, pero until now naghihintay pa rin ako ng aking permit. Sana lalabas. Yung panay bukas ka ng cellphone mo at tinitingnan ko kung may message na ng permit, dahil it's 11:48 na ng umaga dito. Hanggang alas 3 lang kami. Till now wala pa rin yung permit. Permit. Alright. Ano ba magagawa ko dito? It's 1 o'clock na ng tanghali. So nag-email na ako dun sa aking permits coordinator, and he said, Marco, we are waiting for the few more local approvals in Illinois. So iilan pa yung mga local town na mag-approve na dadaan doon ang queue line. We are waiting on a few more local approvals in it. Oh! 2 hours more than 3 o'clock, wala na. They're closed na dito. Today's Friday. Then Monday, holiday. Tuesday na ako makakalis dito sa Kentucky. Lalo na nagtagal. Baka ang uwi ko nito sa Winnipeg, December na. Kasi hindi lang ito yung permit na kailangan ng mga approvals. Meron pang Montana, meron pang Idaho, meron pang lalo na sa Washington. Ay, Diyos ka. It is what it is, guys. Welcome to the world of trucks. Yeah, ito na, may mga pati yung sa opisina, sa yung in charge sa mga pilot, mag-i-email na rin. Parang maramihan na eh. Just to let everyone know, we have received 4 to 6 local approvals back for Illinois. We are still waiting 2 local approvals, yung town na ma-approve ng siguro yung barangay captain, or I will keep everyone updated. Kasi ang dami eh. Hindi lang ako yung ini-email eh. Ang dami namin eh. Yung mga taga-opisina, then yung in charge ng pilot namin, nag-email na rin siya. We currently have the high pole and the chase car sitting with the driver. If we did not receive these 2 remaining local approvals back soon, we will have to cut the pilots and rebook them on Tuesday. The high pole can take 2 to 3 days to secure in this area. Hirap makakuha ng high pole dito. So ang sabi niya, pag hindi lalabas ang permit today up to 3 o'clock, then yung aking dalawa, yung sabi ko kanina sa aking
aking dispatch na if until 3 o'clock hindi lalabas yung permit, then I have to let them go. Kasi hindi sila pwedeng mag-set down dito na binabayaran sila ng company up to Tuesday. So kailangan kong i-release yung chase car, yung nasa likod lagi. Chase car ang tawag din, yung nasunod-sunod sa likod. Kung saan ako pupunta, susunod siya. Saan ako pupunta, susunod siya. Yan, chase car. And then yung high pole, yung HP ang tawag, high pole. Kasi iba din yung rate nila, no? So kailangan ko silang i-release pag within 2 hours hindi lalabas yung permit ng dalawang local na lang. Dalawa na lang ang kulang na mag-approve sa permit na taga Illinois. Kasi nga ang sikot-sikot ng daan eh. So i-release na sila. So ang problema, yung nga sabi ko, by Monday, it's holiday, Remembrance Day. So walang pasok yan. Tuesday na makakuha. But Tuesday, it takes 2 to 3 days para makahanap ng high pole pilot dito. It takes 2 to 3 days. So kung Tuesday sila babalik, Tuesday re-release yung permit, Bernis na kami makakaalis, di ba? Ito yung ano, ito yung side na pag sobrang haba ng load, sobrang taas. Kasi halos ng mga state na dadaanan ko required ng HP, high pole na pilot. Kung legal ka lang 14, 13.6, 13.11, that's okay. Pero umabot ka na 15.1, 16, 17 high, 18 high, yun ang mahirap na mga permit ikuha dahil it takes time yung permit i-release ng bawat state. Yeah, the high pole can take to 2 to 3 days to secure in this area. So yung in charge nga ng pilot escort ay nag-email na rin sa kabubuan sa aming lahat. It is what it is. Kung wala talaga, then so be it. Kailangan positive lang and then book ng hotel, nandito lang sa kabila, then done for the day. Iwanan kong trailer dito, hanap lang ako ng parking kung saan ko siya bibitawan, wala namang kukuha nito. And then magta-truck na ako papunta dun sa parking area. I mean sa hotel. Papabook ako ng hotel, hindi pwedeng magstay ako dito until Tuesday sa truck. Kailangan kong mag-book ng hotel. Update. Yeah, I think parang hindi talaga makuha yung permit today. Kasi nag-text na sa akin yung aking dispatch. So magtatanong kayo, di ba? The last few days doon sa Florida, stay there Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Tuesday uli. Then tatanong kayo kung may bayad yun. Yeah, merong bayad yun. $300 a day ang bayad sa'yo, Canadian. So now, nag-text siya sa akin, do you want to stay in a hotel for the weekend and we pay you $150 kasi mag-hotel, no? So $150 na lang yung ibabayad sa'yo. Or you want to stay in the truck and I'm gonna pay you $300. So $300 per day, maghihintay ka, 3,600 na 1,2 din yun, di ba? So I stay in the truck. Meron namang washroom dito, merong shower. Then I think lilibangin ko na lang yung aking sarili kung saan ako pupunta in the weekend, tomorrow. Mga tourist spot dito, drop ko lang yung trailer, then hanap ng pwedeng galaan. So ganun na lang siya. So may bayad yung aming layover, $300 per day. Here we go. So wala, kinut off na yung aking pilot. Inalis na nila dahil hindi talaga lumabas yung permit ng 2 taon na hinihintay namin. So inalis nila. Hindi ko rin naman kailangan kasi ng pilot dito dahil hindi naman ako moving today. And Monday, holiday dito, sarado ang opisina sa Amerika. Parang style sa Canada din, may parang Remembrance Day or ano ba tawag na doon? Remembrance Day. Sa Canada, Remembrance Day eh. So pwede sana akong tumakbo ng Monday pero walang permit, it's closed. So by Tuesday talaga yung aking alis dito.
So ang babayaran nila sa akin 4 days dun sa Florida, 5 days dito, 9 days sa tag 300. Wala, 2,700, easy money, right? Wala akong ginagawa kundi drive lang ako ng 2 araw, then pahinga na naman, plus yung ano pa pala, 2 days na yung papuntang Georgia, 11 days na standby, 300 per day, not bad. So parang dito nauubos yung aking November. For the whole month of November, naubos ang aking araw sa Amerika. Para na akong citizen for couple of weeks, a week. Anyway, it is what it is, guys. Kasama sa trabaho yan, kasama sa tracking yan. Lalo pag ganito ang load. Ito kasi ang ano, ito kasi ang dahilan eh. Sobrang lapad mo kasi. Ano? Hindi mo lapad, 15 lapad niya. Kaya nahihirapan kumuha ng permit at kung saan ipapadaan tong halimaw na to. Kaya tuloy, hindi kami nakauwi ng Canada ni 1447 dahil dito sa load na ito. Wala. It is what it is, guys. Wa tayo mahimo aning kalakihan eh. Ay. So dito lang ako magstay. Dito lang ako nakaparada sa gilid. Yung last na video nyo na panood like yung sa drone shots, dito lang, hindi na ako umalis dito. Kasi mas maganda yung aking spot. Nasa gilid lang ako. Pwede ako magpaandar ng EPO. Wala akong katabi. Mahangin, may mga puno. Which is okay sa akin. Okay lang sa akin. So tomorrow, maghahanap ako ng lugar kung saan ako pwedeng, anong mga tourist spot nila dito sa may Paducah. Then, yeah, let's go for that. Wala. Ay, nako. Life is life. Yan, ang problema ngayon dito sa Loves, wala pang washroom. Bukas pa mag-resume ang washroom at saka shower dahil merong problema sa leak ng tubig. So ngayon, huwag ka munang tumae, no? Ay nako, itong equipment na to. So kailangan lang mindset, guys. Mindset lang talaga na okay, kasama yan dahil malaking load mo. Okay lang yan. Manunood na lang ako ng TV, gagala kung saan pwedeng gumala, mag-ayos dito sa truck kung anong pwedeng ayusin. Anyway, tatapusin ko ng video. Ito yung aking day 3 dito sa Paducah sa Kentucky. Walang nangyari sa day 3 kundi standby. Daghang salamat. Pag-amping mo tanan and sa Canada, enjoy sa inyong long weekend. Sa Pilipinas, inyong mga weekend, sa mga OFW, inyong weekend, enjoy. And ako, susubukan ko rin mag-enjoy dito sa isang truck stop sa Kentucky. Good night and have a good weekend.